Magandang araw sa iyo. Welcome dito sa ating unang module. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay isang bagay na super importante kung nagtatrabaho ka or alam mo, nagbabala ka magtrabaho dito sa Singapore. Yung unique na sistema nila sa labor relations. Sisilipin natin yung tinatawag nilang tripartite collaboration model. Paano ba nito hinuhubog yung mundo ng paggawa dito? Handa ka na ba? Sige, umpisahan na nating himayin ito. Titingnan natin yung mga pundasyon ng sistemang ito based doon sa mga materials na binigay mo sa amin, mga study guide, articles at iba pa. Ang mission natin basically ay para maintindihan mo kung paano ba sinusubukang ibalanse ng Singapore yung interest ng mga kumpanya versus yung kapakanan nating mga manggagawa. Medyo unique kasi yung approach nila eh. Tama. Ang goal natin dito sa Module 1, mabigyan ka ng malinaw na picture nitong konsepto ng tripartism dito sa Singapore. Aalamin natin ano ba role nito, lalo na sa pag-iwas sa mga gulo, yung mga di pagkakaunawaan sa trabaho. Titingnan natin yung mga parts nito, yung mga prinsipyo, gamit yung mga sources na hawak natin. Sige nga, umpisahan natin sa basic. Ano ba talaga itong tripartism? Parang talaging naririnig yan eh, pero ano ba talaga yan specifically dito sa Singapore? Parang tatlong parties yan, tama ba? Eksakto, tripartism. Bale, yan yung model ng pagtutulungan, isang formal collaboration kumbaga sa pagitan ng tatlong key players sa labor scene. Una, syempre yung gobyerno, ang agency dyan, Ministry of Manpower, MOM. Pangalawa, yung mga manggagawa, organized labor. Ang boses nila, usually National Trades Union Congress or NTUC. At pangatlo, yung mga employers, yung mga kumpanya. Ang representative body nila, Singapore National Employers Federation, SNEF. MOM, NTUC, SNEF. Yan yung tatlo. Okay, MOM, NTUC, SNEF. Tatlong haligi. Oh, parang ganun. Sila yung sumusuporta sa tinatawag nilang industrial harmony. Yun yung core objective niyan, based din sa study guide mo. Ang gusto nila, maayos, mapayapa yung relasyon ng workers at companies, walang gulo. Industrial harmony. Ang ganda pakinggan. Pero teka, paano to naiiba sa ibang bansa? Kasi parang ang usual na naririnig natin, lalo na sa West, laging banggaan, di ba? Union versus management. Yun nga, dyan talaga yung malaking pagkakaiba ng Singapore. Kung ikukumpara mo sa maraming industrialized economies, ang model nila madalas adversarial. Magkatunggali talagang union at employer. Negosyasyon, puno ng tension. Minsan may strike pa. Dito sa Singapore, iba yung piniling daan nila. Lalo na nung nagsisimula pa lang sila as a nation after 1965. Ang pili nila, consensus building. Mas gusto nila yung usapan, yung pagkakasundo, kaysa konfrontasyon. Consensus. Interesting. May history kasi yan eh. Nung bago pa lang ang Singapore, grabe yung challenges nila. Mataas unemployment, kulang sa bahay, tapos ang daming labor unrest, mga welga. So na-realize ng mga leaders noon, kasama na mga union leaders at business leaders, na di sila aangat kung mag-aaway-away lang sila. Kailangan magkaisa. Para sa economic survival. Exactly. Kailangan for survival and growth. Kaya nabuo itong idea ng tripartism, parang social compact nila. Okay. So, hindi lang siya policy, parang naging core value na rin nila na nabuo out of necessity. Okay, gets ko na yung background. Pero, nabanggit mo yung usapan at pagkakasundo. Paano naman kung, alam mo na, may mga bagay na hindi talaga mapagkasunduan? Dito papasok yung interesting point na nakita natin sa materials mo eh. May difference daw yung mga bagay na required by law versus yung mga strongly recommended lang. Paano ba yun nag-work? Yan, magandang tanong yan. Dito mo makikita yung nuance ng system nila. Importante talagang maintindihan natin tong distinction. May mga bagay na oo, talagang batas. Clear requirements sa ilalim ng Employment Act yan, yung main labor law nila. For example, gaya ng nasa documents mo, legal requirements sa employers na may 10 or more employees na i-report sa MOM pag may retrenchment, pagbabawas ng tao. Kailangan i-report. Oo. Within 5 working days after ma-notify yung employee. Mandatory yan. May penalty pag di sinunod. Hard law, kumbaga. Okay, hard law. Pero meron ding soft law, parang ganun. Pwede mo sabihin ganon.
Merong mga importanteng aspeto pero hindi sakop ng mahigpit na batas. Nasa ilalim sila ng tinatawag na advisory guidelines. Mga gabay na, well, strongly recommended. Ang classic example dito, yung laging napag-uusapan, retrenchment benefits. Yung bayad pag natanggal ka dahil nagbawas ang kumpanya. Teka, so hindi required by law na magbayad na retrenchment benefit? Akala ko automatic yun. Actually, hindi siya explicitly mandated ng Employment Act mismo para sa lahat. Ang sinasabi lang ng batas, kung nakalagay sa employment contract mo or sa collective agreement kung may union, edi dapat sundin. Pero kung wala sa kontrata or collective agreement, walang specific formula or requirement sa batas na nagsasabing kailangan magbayad ng X amount. Ah, ganun pala. Dito ngayon kumapasok yung Tripartite Advisory on Managing Excess Manpower and Responsible Retrenchment. Gabay ito na binuo ng tatlong partners, MOM, NTUC, SNEF. Dito, very strongly recommended nila na yung mga kumpanyang kaya naman financially magbigay ng retrenchment benefit. Usually, ang guideline nila is between half a month to 1 month salary per year of service. So parang malakas na suggestion lang, hindi pwedeng idemanda pag hindi binigay kung wala sa kontrata. Basically, yes. Malakas na rekomendasyon at ine-expect na susundin ng mga responsible companies. Part ito ng fair employment practices. Dito rin papasok yung isa pang importanteng set of guidelines, yung Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices or TGFEP. Galing naman to sa TAFEP, Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices. TAFEP, ano naman to? Ang TAFEP, sila yung nagpropromote ng fair employment practices in general. Yung TGFEP nila, principles yan para sa patas na trato sa employees, sa hiring, promotion, appraisal, pati sa dismissal. Hindi rin to batas, pero sineseryoso. Kasi pag may reklamo ng discrimination or unfair practices na labag sa TGFEP, TAFEP ang nag-iimbestiga. Pwede silang mag-recommend ng action sa MOM like maapektuhan yung work pass privileges ng company. Okay, so may moral suasion kumbaga, kahit hindi batas. Nagibing malinaw na, may hard law, may strong guidelines. Ngayon, paano naman kung may real problem na? Let's say, hindi tama yung sahod mo, or feeling mo, wrongful dismissal yung nangyari. Anong proseso? Diretso na ba sa abogado? Dito ulit, makikita mo yung emphasis nila sa de-escalation. Iwas muna sa gulo. Bago ka pa makarating sa tribunal or korte, ang first step talaga for salary-related claims or wrongful dismissal claims, kailangan dumaan muna sa mediation. Mediation? Saan yan? Yan ay sa ilalim ng Tripartite Alliance for Dispute Management or TADEM. Kung titignan mo yung flowchart galing sa Singapore Courts Guide na kasama sa sources mo, clear na clear doon. Mandatory mediation muna sa TADEM bago ka makapag-file ng claim sa Employment Claims Tribunals or ECT. Mandatory pala. So pag-uusapin muna kayo ng employer mo with a neutral mediator from TADEM? Oo, yun ang goal ng mediation. Subukang ayusin yung issue peacefully and quickly. Mas mura, mas mabilis kaysa sa formal hearing. Tutulungan kayo ng mediator na maintindihan yung side ng bawat isa, yung rights and obligations nyo, tapos mag-explore ng possible solutions na acceptable sa inyong dalawa. Actually, maraming kaso nare-resolve na sa TADEM mediation pa lang. Paano yung TAFEP na nabanggit mo kanina? Part din ba sila ng mediation? Ang TAFEP, ibang focus sila. Sila sa discrimination based on age, race, gender, religion, etc. Pati yung ibang unfair practices na labag sa TJFEP. Pwede rin silang mag-mediate for those kinds of issues. Pero pag ang issue mo ay sweldo or wrongful dismissal, TADM talaga yung dadaanan mo for mediation. Iba yung mandato nila, pero pareho silang part ng bigger tripartite framework for a fair workplace. Okay, malinaw. TADM for salary and dismissal, TAFEP for discrimination and fairness. Balik tayo sa TADM mediation. What if na hindi talaga nagkasundo? Ayaw mag-settle. Ano next? Kung dalang settlement na nangyari sa TADM mediation for a salary or wrongful dismissal claim, TADM will issue a document. Ang tawag dito Claim Referral Certificate or CRC. CRC. Yan yung parang pass mo.
para maiakyat mo na yung kaso mo sa next level, which is the Employment Claims Tribunals or ECT. Importante ito, may deadline ang paggamit ng CRC. Kailangan mong i-file yung claim mo sa ECT within 4 weeks from the date na na-issue ang CRC. Pag lumagpas ka dyan, sorry na lang, di mo na pwedeng ihabla sa ECT. May 4-week window pala. Okay, so TAD mediation, no settlement, CRC file sa ECT within 4 weeks. Ano naman itong ECT? Korte ba to? Ang ECT, Specialized Tribunal yan under the state courts. Ginawa to para maging mabilis, mura, at simple yung pag-resolve ng common employment disputes. Specifically, salary-related claims up to certain limits, usually $20,000 or $30,000 kung may union assistance sa mediation, pati wrongful dismissal claims. Mura at mabilis daw. Pero ang pinaka-interesante Yung walang abogado. Tama. Yan yung key feature ng ECT. Bawal ang lawyers representing either party. Hindi pwede para sa employee, hindi rin pwede para sa employer. Wow, bakit ganun? Ang intention is to keep the process simple, less adversarial, at accessible sa lahat. Kahit sa mga hindi afford mag-lawyer. Ikaw mismo or authorized representative mo kung wala ka sa Singapore ang haharap. Interesting. So, baka less intimidating nga for an ordinary employee. Pero paano yung process mismo sa ECT? Mabilis nga ba talaga? Well, idisenyo siya to be efficient. Karamihan ng process online. Gamit nila yung platform na Community Justice and Tribunal Systems or CJTS. Diyan ka magfa-file ng claim gamit yung CRC mo, mag-upload ng ebidensya, magbabayad ng maliit na filing fee, tapos imo-monitor mo yung case mo. Okay, online system. Oo. Pagka-file mo, sasagot yung employer. May feature pa yan na e-negotiation sa CJTS. Pwede pa rin subukang mag-settle online. Kung wala pa rin, magkakaroon ng Case Management Conference or CMC. Meeting yan, usually online din, with an ECT registrar. Susubukan ulit i-mediate or ihanda na for hearing. Kung kailangan talaga ng desisyon, iseset na for hearing sa harap ng isang tribunal magistrate. Siya yung diringging kayo pareho at magbibigay ng order. Ang target usually, ma-resolve yung cases within months lang. Mukhang structured nga. From mediation hanggang tribunal, laging may chance mag-settle. Okay, so nalatag na natin yung mga mechanism. Tripartism, MAM, NTUC, SNEF, TAFEP, ECT, pati yung law versus advisory guidelines. Ano na yung big picture nito para sa iyo na nakikinig? Bakit unique itong Singapore system? Bakit siya mahalaga? Alam mo, ang fascinating dito, kung babalikan natin yung mga sources mo, lalong mga historical at economic context, itong tripartite model na to, naging susi talaga sa economic success at social stability ng Singapore. Imagine, galing sila sa gulo ng 60s, tapos nabago nila through cooperation. Oo nga, no? Instead na mag-away, pinili ng gobyerno, union, na si Lee Kuan Yew pa mismo ang naging legal advisor noon bago siya naging PM, at ng employers na mag-usap para sa bansa. Ito yung naging way nila para ma-achieve yung parang conflicting goals, maging pro-business para maka-attract ng investors, makalikha ng lobs. At pro-worker din. At the same time, pro-worker din, para masigurong nakikinabang din ang mga manggagawa sa progress. Parang win-win ang target. Pro-business and pro-worker. Paano nila nagawa yun in practice? Mukhang mahirap banansihin yan eh. Dito pumapasok yung tinatawag na stewardship mindset na nabanggit sa isang source mo. Long-term thinking, hindi kanya-kanya. Nabuo yung trust, yung institutional relationship ng MOM, NTUC at SNEF. Nagkaroon ng culture of give and take. Give and take? Like ano? Halimbawa, nung mga economic crisis like nung 1985 recession or nung 1997 Asian financial crisis, yung NTUC at mga workers pumayag sila sa mahirap na desisyon, wage cuts, wage freeze. Talaga? Bakit sila pumayag? Para tulungan yung companies na makasurvive, para maiwasan yung mass layoffs, para manatiling competitive ang Singapore. Malaking sakripisyo yon from the worker side. Wow. Okay.
Tapos, Tapos kapalit naman, pag maganda na ulit ang ekonomiya, yung employers naman, with guidance from the National Wages Council or NWC, isa ring tripartite body yan. Sila naman ang nagbibigay ng mas malaking wage increases, bonuses, may shared understanding na para lumaki yung economic pie, kailangan magtulungan. Tapos pag malaki na, dapat may fair share lahat. Itong mutual trust and reciprocity, yan ang nagpapatakbo ng system. so hindi lang siya rules and procedures. Culture din pala ng trust and cooperation na binuo over decades. Pero syempre, walang perfect system, di ba? May mga nagsasabi rin daw, based sa nabasa ko sa isang source mo, na baka minsan mas lamang pa rin ang employers. Lalo na kung advisory lang yung benefits like retrenchment pay, paano yung balance doon? Importanteng tanong yan. Totoo, may mga criticisms or questions talaga about the balance of power within the structure. Kasi yung NTUC, very close sa government. Historically, maraming leaders niyan naging part din ng ruling party. So, sabi ng iba, baka hindi kasing independent or kasing assertive compared sa union sa ibang bansa pagdating sa paglaban sa rights ng workers. Yung closeness na government. Oo, pero ang counter-argument naman, itong pagiging collaborative, hindi confrontational, ang nag-allow for more sustainable growth na nakinabang naman ang lahat in the long run. Ang NTUC, kahit hindi kasing aggressive ng iba, malaki pa rin ang influence sa policy making. Sa NWC for example na nagre-recommend ng wage guidelines, may boses sila. Okay. Paano yung advisory guidelines? Gaano kahalakas ang strong recommendation? Yung advisory guidelines, totoo, walang legal teeth per se. Pero yung moral suasion, yung social pressure, malakas dito sa Singapore. Yung mga kumpanyang lantarang hindi sumusunod sa best practices, pwedeng madamage yung reputation nila. Pwedeng mahirapan sa relationship nila with MOM or NTUC, which is important din sa business nila. Pero at the end of the day, yung pinaka-concrete na protection mo pa rin for things na nasa advisory level lang, kung nakasulat yan sa employment contract mo. Yun ang pinaka-binding. Malinaw. So, itong tripartite system ng Singapore, complex siya pero mukhang generally working model na nag-evolve over time. Produkto ng history, culture at pragmatism nila. Hindi lang siya about sa batas, kundi sa spirit of cooperation, dialogue, trust ng tatlong sectors. At kung i-connect natin sa bigger picture, nakita natin yung key principles. Mediation first, yung difference ng legal mandate versus strong recommendation, at yung emphasis sa responsible management, like sa retrenchment. Kahit pa yung ibang details, nasa advisory lang unless nasa contract. It's a continuous balancing act between business flexibility and worker protection. Okay. Ngayong nailatag na natin lahat yan, yung foundations, yung laws, guidelines, yung buong sistema, ready na tayo para sa next level. Sa susunod na module, titignan natin itong mga prinsipyong ito in action sa isang real-world scenario, yung naging controversial na retrenchment sa Agoda noon. Paano nag-intersect doon yung advisory guidelines, yung legal requirements, at yung ginawa ng kumpanya. Ano naging response ng tripartite partners? Doon natin masusuri kung paano gumagana or minsan hindi ang theory sa practice. At bago tayo magtapos dito sa Module 1, iiwan kita ng isang tanong para pag-isipan mo. Sa tingin mo, lalo na ngayon sa bilis ng pagbabago sa work, gig economy, automation, new work arrangements, sapat pa ba yung current mix ng batas, advisory guidelines, at yung spirit of cooperation? Sapat pa ba to para maprotektahan talaga ang mga manggagawa? O kailangan na ba ng mas mahigpit, mas detalyadong batas para masigurado yung fairness sa future? Pag-isipan mo yan hanggang sa susunod nating pagsusuri. At para lang ma-check kung na-gets mo, try mong sagutin to. Sino nga ulit yung tatlong partners sa tripartite system ng Singapore? At ano yung main role nila? Hanggang sa muli sa Module 2. Welcome sa ating pagtalakay para sa Module 2. Ngayon, sisiyasatin natin itong isang kaso na talagang parang sumubok sa mga patakaran sa pag-empleyo dito sa Singapore, yung retrenchment sa Agoda. Oo. Ito yung parang act 2 na natin sa pagsusuri. Titignan natin kung paano ba pwedeng, sumalungat yung mga kilos ng isang kumpanya dun sa mga inaasahang pamantayan. Tama.
yung mga standards. Ang mga material nga na galing sa iyo, halo-halo eh. May mga ulat sa balita, may mga paliwanag tungkol sa batas paggawa dito, lalo na yung sa workplace fairness, ganyan. Tapos yung mga online discussions. Oo, at saka yung mga diskusyon online, grabe yung mga sinabi ng tao doon. So ang misyon natin, parang himayin natin, ano ba talaga yung mga elements sa ginawa ng Agoda na naging kontrobersyal sa konteksto ng Singapore, ha? Sige, simulan natin. Tama. Ang layunin natin dito, gaya ng sa objectives ng module, ay suriin talaga bakit ba umabot sa ganito, bakit naging controversial yung mga hakbang ng Agoda. Anong particular na ginawa nila na hindi lang nagtanong ang mga tao, pero nag-react talaga? Nag-react ng matindi. Oo, ang guiding question nga natin, ano ba yung nagpatindi sa issue na to, lalo na dito sa Singapore? Sige, unahin natin yung parang pinakaugat ng lahat, yung mga severance agreement, yung kasunduan sa paghihiwalay. Kasi based sa mga material natin, may mga nakalagay daw doon na, wow, nakakagulat talaga. Ano yun? May mga clause, mga conditions na parang sinasabihan yung mga natanggal na empleyado na huwag lumapit sa ilang ahensya ng gobyerno o kahit sa mga union. Grabe! Parang sinabi, ito pera, pero quiet ka lang. Ganun ba? Eksakto. At hindi lang basta kung sinong ahensya, no? Kasama sa listahan yung, Ministry of Manpower, yung MOM. Yan yung pangunahing ahensya ng gobyerno para sa labor. MOM. Okay. Tapos, andyan din yung Tripartite Alliance for Dispute Management, TADM, pati yung Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices, TAFP. Teka, ang dami niyan. MOM, TADM, TAFP. Oo, at kasama pa ang National Trades Union Congress, NTUC, yung pinaka-union dito, at yung kaakibat nilang union para sa services sector, yung SISU. Sandali lang, parang sinabi mo, may sistema nga para tumulong sa empleyado, pero yung mismong kontrata nila, pinagbabawalan silang gamitin yun. Tama ba? Intindi ko. Yun nga. Kasi yung mga pangalang binanggit mo, MOM, TADM, TAFP, NTUC, sila yung parang first line of defense mo, di ba? Pag may problema ka sa trabaho. Yan mismo ang crucial point dito. Dito pumapasok yung pag-unawa sa tripartite system ng Singapore. Ito yung pundasyon Pagtutulungan ng gobyerno, which is MOM, Okay. ng mga employer, represented ng SNEF yan, Singapore National Employers Federation, at ng mga manggagawa through NTUC. Kaya tripartite. Tatlo. Oo, tatlong partido. Yung TADM, yan yung first step para sa mediation, mapayapang pag-aayos. Kung hindi talaga magkasundo dun, saka aakyat sa Employment Claims Tribunals or ECT. May proseso pala. Meron. Yung TAFEP naman, sila yung nag-promote ng fair practices. So yung clause ng Agoda, parang sinasabi, huwag niyong gamitin yung mismong sistemang nandyan para protektahan kayo at ayusin yung gulo. Ganun ang dating. Parang sinasabi wag mong gamitin yung sistema ng Singapore. Wow. Okay. At ano naman daw ang paliwanag ng Agoda? Bakit daw sila nagtanggal? Ano yung official reason? Ang official na sinabi nila, cost issues daw. Issue sa gastos at saka recruitment challenges, mga hamon daw sa pag-recruit. Yun yung mga karaniwang rason, no? Madalas marinig yan. Pero dito napapasok yung isa pang layer ng kontrobersya. Kasi may mga lumabas na ulat tapos usap-usapan online kasama yan sa sources mo. Yung mga forum. Oo, nakasabay daw nung tanggalan sa Singapore, active din daw silang nagre-recruit sa ibang bansa. Yung mga lugar na mas mababa ang labor cost. Teka. Paano yon? Nagbabawas dahil sa gastos, pero kumukuha naman sa iba na mas mura. Parang hindi match. Yun nga yan yung nag-raise ng duda. Halimbawa, may nabanggit sa isang online discussion yung Director of Talent Acquisition nila nakabase pa nga raw sa Thailand.
Talaga? Oo. So lumakas yung tanong, totoo bang cost-cutting ito? O baka naman ito yung tinatawag na disguised retrenchment? Tinatanggal yung mga taga-Singapore para palitan ng mas mura galing sa labas. Ito yung isang anggulo na talagang nagpainit sa usapan. At parang may kasunod pa yan, di ba? May isa pang mabigat na aligasyon na lumutang. Nabasa ko sa material mo, galing daw sa isang Reddit thread na nag-quote ng source. Oo. Ano yon? Sinasabi daw doon na yung pagkuha nila ng mga Singaporeans, lalo na para doon sa customer experience group nila, ay posibleng ginawa lang daw para ma-meet yung local workforce quota, yung kailangan nilang bilang ng taga-Singapore. Para makapag-hire ng foreign talent? Oo. Para daw makakuha sila ng permisyo na magpasok ng mga dayuhang talento para sa mga mas technical na roles like IT, engineering. Grabe naman kung totoo to. Oo, mabigat na aligasyon yan. Sabi nga nung source dun sa BT, believed Agoda's Customer Experience Group Department existed mainly to satisfy the local workforce quota so it can hire foreign talent in IT and engineering roles. Kung totoo, parang ginamit lang yung pag-hire ng locals bilang compliance tool lang. Hindi dahil sila talaga yung kailangan. Nako, kung iisipin mo, ang laking issue niyan dito sa Singapore. Kasi napaka-importante ng konsepto ng Singaporean core, di ba? Yung patas na chance para sa mga locals. Tumpak. At dito na nga papasok yung mas malawak na usapin, yung corporate ethics versus local regulations. Paano ba binabalanse ng isang malakong kumpanya, multinational tulad ng Agoda, yung interes ng shareholders nila na kumita versus dun sa responsibilidad nila sa mga empleyado nila at sa pagsunod sa mga standards ng bansa kung nasaan sila. Dito pumapasok yung Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices, yung TGFEP. Tiga, may TEFP na kanina. Ano naman itong TGFEP? Makamalito tayo. Maghugnay sila pero may focus itong TGFEP. Yung TEFEP, General Fair Practices, ang promote niya. Yung TGFEP, mas nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-hire at pag-develop ng mga Singaporean, yung Singaporean core na sinasabi mo. Okay. Focus sa locals. O, sinasabi ng guidelines na dapat gumawa ang mga kumpanya ng reasonable efforts, makatwirang pagsisikap, para maakit at i-consider ang mga Singaporean para sa mga trabaho based sa merit, sa kakayahan. Kaya yung alegasyon na pangkwota lang yung locals, diretso itong sumasalungat sa diwa ng TGFEP. Malinaw. So, tatlong malalaking bagay pala talaga. Una, yung severance clause na parang pusal. Pangalawa, yung questionable na reason for retrenchment versus hiring sa iba. At pangatlo, yung alegasyon na token hiring lang ng locals. Oo. Grabe, hindi nga nakapagtataka kung ang ingay nito. Ano ba naging reaksyon ng publiko ng authorities? Sobrang tindi ng reaction lalo na online. Kung titingnan mo yung mga Reddit threads na nasa sources mo, makikita mo talaga yung pagkadismaya, galit ng mga tao. Tamaga? Ano mga sinabi? May mga nagsabing terrible daw yung ginawa. May nag-comment ng sorry for getting caught. Parang sinasabing hindi naman sila magsusorry kung di nabisto. Ay, grabe. Maraming nagsabi na nagpapakita lang daw ito ng unethical workplace culture ng kumpanya. At marami rin yung nanawagan na i-boycott ang Agoda. May mga nagsabi, titigil na akong gumamit ng Agoda. May isa pa, Agoda will be losing my business. Vote with your wallet. Ramdam mo yung personal na galit, no? Oo nga, malakas talaga yung court of public opinion. Pero bukod sa online, kumilos ba yung mga ahensya? Yung MOM, NTUC, yung mga nabanggit natin? Oo, kumilo sila. Hindi nila pinalampas. Nag-imbestiga ang MOM, yung NTUC at yung CSHU. Naglabas sila ng joint statement Nagsanib puwersa. na seryoso ang tingin nila dito. So, napilitan sigurong umaksyon ng Agoda dahil dito. Ano naging resulta ng investigasyon at mga pahayag? Well, pagkatapos ng mga discussion nila with MOM, TFEP, NTUC at SISEU, naglabas ng statement ang Agoda. Humingi sila ng paumanhin. Nagsorry sila. Oo, tinawag nilang inappropriate or hindi angkop yung mga probisyon sa severance agreement nila na nagbabawal sa empleyado na lumapit sa authorities. Nangako rin sila na makikipagtutulungan daw sa NTUC para suportahan yung mga natanggal. Hindi angkop.
Interesting na word choice. Pero may isa pang detalye doon sa package mismo, di ba? Oo. Sa mismong joint statement ng NTUC at SISEU, binanggit nila na yung halaga ng retrenchment benefits. Yung bayad mismo? Yung bayad mismo ay aligned with industry guidelines daw. So, ibig sabihin yung perang binigay, masasabing sapat naman or makatarungan basis standard. Kaya lumalabas ang pinaka-issue talaga, hindi yung amount, Hindi yung pera. hindi yung pera, kundi yung mga kondisyon. Yung strings attached, yung mga clause na yun. Wow, napaka-interesante niyan. So, hindi pala pera yung ugat, kundi yung prinsipyo, yung fairness ng proseso. Pero tanong ko lang, legal ba talaga? Pwede ba yon na ilagay sa kontrata na bawal kang lumapit sa MOM? Ganon. Dito medyo, nagiging komplikado based sa mga legal expert na sinangguni sa sources natin. Ang pangkalahatang tingin, yung mga clause na direktang pumipigil sa empleyado na gamitin yung mga itinakda ng batas na paraan ng dispute resolution like TADM at ECT. Yung mediation at tribunal. O yun o walang bisa, hindi enforceable sa korte kasi labag yun sa Employment Act mismo. Ang batas dapat ang masunod over contract pagdating sa access sa legal na proseso. Okay. So, kung TADM at ECT, bawal pigilan. Clear yon. Pero paano yung mas general na paglapit sa MOM or TAFEP? Ito na yung medyo gray area. Sabi ng mga experts, wala pa kasing malinaw na blanket law sa Singapore na nagsasabing illegal ang lahat ng clauses na bawal kontakin ng MOM or TAFEP for any reason. Baka may specific situations na valid ang confidentiality clause, for example. Pero kahit hindi man siya technically illegal sa lahat ng aspeto, malinaw na labag siya sa diwa ng Fair Employment Practices, labag sa diwa ng Tripartite Guidelines, kasi sinisira nito yung tiwala at kooperasyon na pundasyon ng sistema. Gets. So, hindi man kriminal pero mali pa rin sa mata ng sistema. May nabanggit din sa sources about whistleblowers at yung bagong Workplace Fairness Act, WFA. Pasok ba sila dito? Magandang punto yan. Binanggit nga sa sources na sa ibang bansa like UK, US, mas malakas yung specific laws protecting whistleblowers, yung mga naglalantad ng mali sa kumpanya. Dito sa Singapore, although may protection under certain laws, wala pang isang comprehensive na Whistleblower Protection Act for the private sector. Dito nagiging relevant yung bagong Workplace Fairness Act or WFA. Yung WFA, ano ba yan at paano makakatulong? Yung WFA, mahalagang bagong batas yan para palakasin yung proteksyon laban sa diskriminasyon sa trabaho. Bawal na yung discrimination based sa mga tinatawag na protected characteristics, edad, nationality, sex, race, religion, etc. Marami yan. Okay. Bagamat hindi directly tinutugunan ng WFA yung issue ng clause sa severance, tulad ng sa Agoda, may dalawang importanteng epekto ito. Una, inoobliga nito yung employers na magkaroon ng maayos na grievance handling process. May proseso dapat sa reklamo. Dapat may mapagsasabihan sa loob. Tama. Pangalawa, at mas may kaugnayan dito, bawal sa WFA yung retaliation. Yung pagganti sa empleyadong nagsumbong ng diskriminasyon o tumulong sa investigasyon. Kaya kahit hindi eksakto sa Agoda Clause, pinapalakas ng WFA yung kultura ng fairness at proteksyon sa mga nagsasalita. Isang prinsipyo na parang kinalaban ng Agoda. So, ang dami nating nahimay. Kung ibuod natin, ano nga ba yung main points? Malinaw na sumiklab to dahil sa, una, yung severance clause na parang gag order? Tama. Oo. Pangalawa, yung mga tanong sa tunay na dahilan ng retrenchment, gastos ba talaga o palit-tao? Yun. Questionable. At pangatlo, yung aligasyon na baka ginamit lang yung pag-hire ng locals para lang sa quota. Ito ba yung tatlong pinaka-major? Tumpak na summary yan. At ang kasong ito, na-highlight talaga yung tensyon. Sa isang banda, yung karapatan ng kumpanya na magdesisyon para sa negosyo nila. Sa kabilang banda,
yung standards at expectations dito sa Singapore pagdating sa transparency, sa fair treatment, at sa paggalang sa tripartite system. Oo nga. Pinakita rin ito kung gaano kaimportante yung public perception sa brand. Yung mga negative comments online, yung boycott calls, hindi lang yan ingay, may impact yan. Yung pagsorry ng Agoda at pakikipagtulungan sa NTUC, siguro pagkilala na rin nila sa bigat nito. Talagang isang malalim na pagsusuri. Para sa susunod nating pagtatalakay, dito na natin titingnan paano ba exactly gumagana yung sistema ng pag-aayos ng dispute dito. Paano hinaharap ng TADM at ng ACT yung mga ganitong kontrobersya. Yan ang next module natin. Magandang transition yan. Bilang pangwakas na tanong na rin para sa'yo at para sa mga nakikinig. Sa mundo nating globalisado ngayon, no, yung mga malalaking kumpanya, ang dali nilang lumipat ng operation sa iba't ibang bansa. Paano ba natin masisiguro yung tunay na proteksyon sa local workers? Lalo na kung yung pag-hire sa kanila, pwedeng strategic move lang para mapapasok yung ibang talent, hindi talaga investment sa local workforce. At based sa pinag-usapan natin, kung pipili ka ng dalawa, ano yung pinaka-controversial na aspekto sa ginawa ng Agoda at bakit naging ganun kalaking issue dito sa Singapore? Wow! Napakagandang tanong para pag-isipan. Talagang may mga bagay na dapat nating i-consider, hindi lang bilang empleyado o employer, kundi bilang parte ng lipunan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paghimay na ito. Hanggang sa susunod. Maligayang pagdating sa ating Module 3. Ngayon, susuriin natin ng mas malalim itong sistema ng paglutas ng mga awayan o hindi pagkakaunawaan sa trabaho dito sa Singapore. At kasama na rin dyan yung bagong Workplace Fairness Act ang pag-uusapan natin ngayon. Paano ba talaga binabalanse ng sistema dito yung pagiging madaling lapitan? Yung accessibility, tsaka yung legal na pagpapatupad, yung enforceability, pagdating sa mga issue sa trabaho. Gagamitin natin yung mga info galing sa mga official guides, tsaka mga balita, lalo na yung isang kaso kamakailanan na medyo nagbigay linaw dito. Tama. At napakahalaga nito para sa iyo, empleyado ka man o employer dito sa Singapore. Kasi yung pag-intindi sa mga proseso, tsaka syempre yung mga karapatan at responsibilidad mo, yun yung susi para maayos yung samahan sa trabaho. Sige, umpisahan na natin. Okay, pag merong issue sa trabaho, ano ba yung usually na unang ginagawa dito? Kasi parang, based sa nabasa natin, mas gusto yata nila yung usapan muna, hindi agad korte. Dito ba pumapasok yung TAD, ADM? Tama ba? Oo, tama ka dyan. Yung pinakauna talaga, at mandatory to para sa karamihan ng salary-related at wrongful dismissal claims, yung mediation muna. Sa TADM yan, Tripartite Alliance for Dispute Management. Kailangan dumaan ka muna dyan bago ka makapunta sa tribunal. Ang goal talaga magkausap muna, magkasundo kung pwede, yung empleyado tsaka empleyado para hindi na humantong sa, alam mo na, sa mas mahabang proseso. Okay. So, focus muna sa resolution, hindi agad away. Paano kung nagkasundo na sila doon sa mediation? Anong assurance na masusunod yun? Baka mamaya usapan lang. Magandang tanong. Diyan pumapasok yung enforceability na sinasabi mo. Kasi kapag nagkasundo na sa TADEM, yung settlement agreement nila, irerehistro yan. Gagamit yung Community Justice and Tribunal System or CJTS. Pag narehistro na, yung agreement na yon parang utos na ng korte ang bigat niyan. Specifically, parang utos ng district court. So legal talaga, pwedeng ipatupad, hindi lang basta usap. Okay. Gets ko. So, accessible yung usapan sa TADEM, pero may legal teeth pa rin yung resulta kung magkasundo. Ngayon, ito yung medyo interesting part siguro. Paano kung hindi talaga magkasundo? Kahit nag-mediation na. Ano nakasunod? Well, kapag hindi talaga nag-work yung mandatory mediation sa TADEM, hindi pa tapos. Mag-i-issue yung TADEM ng, Claim Referral Certificate. CRC ang tawag. CRC, okay. Yon yung parang pass mo para makapunta ka sa next level, kumbaga. Pagka-issue ng CRC, meron kang 4 na linggo. 4 weeks lang yan. 4 weeks? Mabilis lang pala. Isang buwan lang para magsampa ka ng kaso sa Employment Claims Tribunals or ECT.
ECT naman, Employment Claims Tribunals. Ano to? Bakit dito? Bakit hindi sa regular na korte agad? Kasi itong ECT, sinadya talagang i-design para mas accessible, mas madaling lapitan para sa mga empleyado tsaka sa mga employer, lalo na yung mga maliliit na negosyo o yung mga individual lang. Una, mas mabilis kumpara sa regular court. Pangalawa, mas mura yung filing fees. At ito, pinaka-importante siguro para sa marami, hindi mo kailangan ng abogado. Pwede kang pumunta doon na wala kang lawyer. Talaga? Hindi kailangan ng abogado? Oo, ang focus kasi yung merito ng kaso, hindi yung kung sino mas magaling na abogado o yung mga technicalities. Ang goal ay mapadali para sa ordinaryong tao na humingi ng hustisya. Wow! Okay. Talagang pinapadali nga. So, kahit ikaw lang, pwede ka nang magsampa at humarap sa tribunal? Pwede! At para mas madali pa yung buong proseso niyan simula sa pag-file hanggang pag-check ng status, online lahat yan eh. Gamit yung CJTS ulit, yung system na nabanggit natin kanina. Meron pa ngang features yan for e-negotiation tsaka e-mediation. So kahit nasa tribunal process na, may chance pa ring mag-usap at magkasundo yung dalawang panig kung gustuhin nila. Nakikita mo, kahit sa level ng tribunal, may emphasis pa rin sa settlement. Grabe, ang ganda ng sistema, ano? May steps talaga. Mediation muna, tapos tribunal kung kailangan, at parehong accessible pero may legal na bisa pa rin. May nabanggit nga sa materials natin, yung kaso ng Agoda. Kamakailan lang to, di ba? Parang nagbigay ng real-world context to. Ano bang nangyari doon? Oo, yung Agoda case. Importante yun kasi pinakita niya kung paano gumagana yung sistema tsaka kung saan pwede magka-issue. Base sa mga news reports, ang naging issue doon yung ilang provision sa severance agreements ng mga natanggal na empleyado. Parang may mga sinulat doon na kung lalapit daw yung empleyado sa TADM or sa MOM or sa union tungkol sa pagkatanggal sa kanila, baka hindi nila makuha or kailangan nilang ibalik yung severance pay. Ganon yung dating. Teka, parang sinasakal sila. Tanggapin mo to, pero shut up ka lang. Bakit naging big deal yun? Hindi ba pwede yun? Naging malaking issue yun kasi parang direkta niyang binabangga yung mismong pundasyon ng sistema natin dito, lalo na yung mandatory mediation sa TADEM, di ba? Parang sinusubukan niyang i-bypass yun. Sabi ng mga legal expert na na-quote sa reports, yung mga ganyang clause na pumipigil sa empleyado na gamitin yung karapatan niyang dumaan sa TADEM or SCT, malamang hindi legal yan, unenforceable daw, kasi labag sa public policy na dapat may access ang lahat sa dispute resolution. Oo nga naman, hindi pwedeng kontrata lang tatapakan na yung batas. So, anong nangyari? Naayos ba? Importante din nating sabihin na after lumabas yung issue, nag-apologize yung Agoda. Tinawag nilang inappropriate clauses yon at nakipagtulugan sila sa tripartite partners nila, yung MOM, NTUC, tsaka yung union ng IT sector, yung CISU. Nagkasundo sila na ayusin yung sitwasyon para dun sa mga apektadong empleyado. Nire-report lang natin to based sa mga published info, ha? Pero eto, sa isang banda, pinapakita nito na gumagana yung tripartite system pag may sumbong. Pero sa kabilang banda, Sa kabilang banda, pinakita din nito na pwedeng may mga sumusubok na umikot sa sistema, no? At parang mas kailangan talaga ng mas matibay, mas malinaw na legal na proteksyon para sa mga empleyado. Ganun ba? eksakto. Yung nangyari sa Agoda, kahit naayos, parang naging wake-up call yun Paalala na yung mga prinsipyo ng fairness, hindi dapat guidelines lang. Dapat batas talaga, na may ngipin, na malinaw na enforceable. At dito na nga pumapasok, napaka-timely yung bagong batas, yung Workplace Fairness Act. Okay, sige. Workplace Fairness Act or WFA. Himayin natin to. Ito, malaking pagbabago raw kasi dati, yung TAFEP, Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices, parang guidelines lang sila, no? Ngayon, WFA, batas na talaga. Ano ba yung mga key changes nito? Yun nga yung pinakamalaking shift.
nagbigay na ng legal framework para sa fairness sa workplace. Dati, yung TAFEP guidelines nagbibigay ng advice. May mediation din sila, pero wala silang direct power magparusa. Ngayon, sa WFA, yung discrimination bawal na talaga under the law. May kasama ng remedies at penalties. Ang layunin, palakasin yung proteksyon laban sa diskriminasyon sa buong journey ng empleyado mula pag-a-apply habang nagtatrabaho hanggang sa pag-alis. Ano-ano ba yung mga specific na bawal na basehan ng diskriminasyon sa ilalim ng WFA? Nabasa ko, medyo marami yata. Oo, comprehensive siya. Bawal yung diskriminasyon based sa tinatawag na protected characteristics. Andito yung edad, nasyonalidad, kasarian, kasama na yung assigned at birth or reassigned sex ha, tapos marital status, pregnancy status, caregiving responsibilities, lahi, relihiyon, language ability, disabilities kasama na physical, sensory, intellectual, developmental like autism, learning disabilities, at pati mental health conditions, basta na-diagnose ng doktor. Pero take note din, may limitations pa sa ngayon. Hindi pa covered yung mga kumpanyang less than 25 employees, pero sabi i-review daw after 5 years. Tsaka hindi rin sakop yung mga domestic worker, seafarer, at yung mga self-employed or independent contractor. Wow, ang lawak nga. Pero paano mo malalaman kung yung ginawa ng employer mo, diskriminasyon na ba yun under WFA? Ano yung mga example ng actions na bawal? Merong 3 main types ng discriminatory acts na tinukoy sa batas. Una, ito yung pinaka-common siguro, yung diskriminasyon laban sa individual. Ito yung paggumawa ng desisyon yung employer na nakakasama sa'yo sa pag-hire, promotion, performance appraisal, training o pagtanggal dahil sa isa dun sa protected characteristics mo. Example, hindi ka hinire kasi nalaman nilang buntis ka, kahit qualified ka. O kaya, na-overlook ka for promotion kasi mas matanda ka. Pinili yung mas bata kahit mas experienced ka, dahil lang sa edad. Okay, yun yung direct discrimination. Ano pa yung iba? Pangalawa, yung diskriminasyon sa pamamagitan ng direksyon, instruction o polisiya. Ito naman pag yung employer or kahit sino mang may authority nag-i-issue ng utos or policy lalo na kung nakasulat na nag-uutos sa iba na mag-discriminate. Halimbawa, nag-email yung manager sa HR. Huwag nyo nang i-consider yung mga applicants na may ganitong nationality kahit hindi naman requirement sa trabaho. O kaya may memo na nagsasabi yung mga laging nagli-leave for caregiving, huwag bigyan ng challenging projects. Okay. May pangatlo pa? Oo, yung pangatlo, diskriminasyon sa anunsyo o description. Ito yung pag-publish ng job ads or job descriptions na nagsasabi ng preference or requirement based sa protected characteristics, unless genuine requirement talaga yon for the job. Example, nilagay sa ad, preferred, female, or looking for young and dynamic individuals. Kung hindi naman talaga kailangan yun para magawa yung trabaho, bawal yun. Malinaw yung 3 klase. Pero nabanggit mo yung genuine requirement. So, may mga pagkakataon pala na okay lang i-consider yung protected characteristic? Paano malalaman kung kailan pwede? Oo, nire-recognize naman ng WFA na may mga valid situations na hindi discrimination yon. Yung pinaka-importante dito is yung genuine requirement of the job. Ibig sabihin, yung characteristic na yon talagang kailangan-kailangan, essential, para magawa yung core function ng trabaho. At dapat mapatunayan yan ng employer. Halimbawa, kung acting role para sa isang matandang lalaki, syempre kailangan ganung edad at kasarian ng aktor. O kaya kung social worker ka sa isang religious halfway house, baka kailanganin na same religion kayo para effective yung service. Pero dapat strict ang interpretation dito, hindi pwedeng basta preference lang. Bukod sa genuine requirement, meron pang ibang exceptions. Pwedeng i-prioritize ng employer ang Singapore citizens or PRs sa hiring. Pwede rin yung mga measures na pagor sa mga may kapansanan. At yung mga religious groups, pwede silang mag-require ng same religion para sa mga trabahong directly related sa pagpapalananap ng faith nila. Okay, klaro yung bawal at yung mga pwede. Bukod sa pagbabawal mismo ng discrimination, ano pa yung hinihingi ng WFA sa mga employer? May kailangan ba silang gawin sa mga proseso nila sa loob ng kumpanya?
Meron, at importante rin to. Inoobligan ng WFA lahat ng employer except dun sa maliliit na exempted na magkaroon ng formal at dapat nakasulat na proseso para sa pag-handle ng mga reklamo ng empleyado. Yung tinatawag na grievance handling procedures. Hindi lang basta may proseso, dapat alam din ng lahat ng empleyado kung ano yon, nasa handbook ba, nasa intranet, dapat malinaw kung paano magrereklamo, paano iimbestigahan ng patas at mabilis, at paano malalaman na nagreklamo yung resulta at anong aksyon ang gagawin. Tapos, siguro kasing halaga nun, yung proteksyon para dun sa mga magrereklamo. Baka matakot, di ba? Tumpak na tumpak, mahigpit na ipinagbabawal ng WFA ang retaliation. Yung pagganti laban sa sinumang nag-report ng diskriminasyon sa employer man, or sa TADEM, or tumulong sa investigasyon, or nagbigay ng testimonya, bawal na bawal gantihan. Kasama sa retaliation yung tanggalin ka bigla, i-demote, babaan sweldo, bigyan ng unfair na performance review, i-harass, or kahit anong gawin para parusahan ka or takutin. Critical to para masigurong hindi matatakot yung mga tao na gamitin yung karapatan nila. Kung iisipin mo yung Agoda case, yung clause na yon, di ba? Yung anti-retaliation provision ng WFA, parang sagot doon. Grabe, ang laking bagay nito para sa iyo na nakikinig. Dati parang nasa hangin lang yung fairness, ngayon may batas na. May karapatan ka laban sa diskriminasyon, may obligasyon ng employer mo na magkaroon ng grievance procedure, at protektado ka pa sa ganti. Lumakas talaga yung posisyon ng empleyado, no? Ngayon, para mas maintindihan natin yung bigger picture kung bakit ganito yung sistema, yung mediation, yung WFA, yung reaction sa Agoda, kailangan nating balikan yung konsepto ng tripartism. Lagi nababanggit yan dito sa Singapore. Ano ba talaga ibig sabihin yan? Tripartism, yan yung isa sa mga haligi talaga ng Singapore model. Ang ibig sabihin yan, yung matibay na pagtutulungan ng tatlong grupo. Una, yung mga unyon ng manggagawa, pinangungunahan ng NTUC, National Trades Union Congress. Pangalawa, yung mga employer, represented by SNEF, Singapore National Employers Federation. At pangatlo, yung gobyerno, mainly yung MOM, Ministry of Manpower. Ang philosophy dyan, imbes na magbanggayan, mag-usap at magkasundo. Collaboration over confrontation. Yan yung naging approach nila. Bakit naging ganyan ka-importante yan dito? Saan nagsimula? Nagsimula yan nung mga early years ng independence ng Singapore. Grabe yung challenges nila nun, economic and social. Nakita ng mga leaders nila na kailangan magkaisa para makasurvive at umunlad. So imbes na away ng labor and capital, in-encourage silang magtulungan kasama ng gobyerno for national development. Naging institutionalized yan over time. Sila yung magkakasamang gumagawa ng policies, yung National Wages Council or NWC na nagbibigay ng wage guidelines every year, yung TAFEP guidelines dati, at ngayon yung WFA, produkto rin yan ng tripartite consensus. Yung nakita natin sa Agoda na nakipag-usap sila sa MOM, NTUC, SISEU yon, tripartism in action yon. Ang galing kasi niya, nababalanse niya yung mga interes. Naintindihan na kailangan ng business ng flexibility para maging competitive, para makapag-create ng jobs, pero at the same time sinisigurado na protektado at napapabuti yung kalagayan ng mga manggagawa. Parang laging may bigayan, may kompromiso. Buo at umaandar within this framework ng tripartism. So, bilang summary na lang, ano yung pinaka-importante na dapat mong matandaan? Ikaw na nakikinig mula sa usapan natin ngayon. Siguro ang pinaka-takeaway dito, yung Singapore merong layered na sistema. May mga baitang, kumbaga, para sa pag-resolve ng mga issue sa trabaho at patuloy itong nag-e-evolve. Nagsisimula sa emphasis sa accessibility. Nakikita natin yan sa mandatory at libreng TED-TM mediation, tsaka sa mabilis, mura at lawyer-free na ECT, ginagawang posible para sa kahit sino na humingi ng tulong. Pero hindi lang accessibility, sinasabay din yung enforceability, yung kakayahang mapatupad yung mga napag-usapan or naging desisyon. Nakita natin yan sa pag-register ng TED-DM settlements sa CJTS para maging legally binding sa mga utos ng ECT. At ngayon, pinatibay pa ng WFA bilang batas. May bawal, may remedyo, may parusa, kasama yung anti-retaliation.
Yung pag-angat mula TAFEP guidelines na soft law, papuntang WFA na hard law, malinaw na pagpapalakas yan ng pagpapapalakas sa enforceability ng fairness. Itong balanse ng accessibility at enforceability na pinapatakbo within the tripartite framework, yan yung signature ng Singapore system. Oo nga, ang ganda ng pagkaka-explain mo. Talagang comprehensive na pagtingin sa sistema. Sa susunod nating pagtatalakay, titingnan natin yung mga final reflections natin dun sa Agoda case at yung patuloy na pag-evolve ng employment framework dito sa Singapore. At iiwan namin sa iyo itong palaisipan. Ngayong nakita natin yung pag-angat from guidelines to law para sa fairness, ano kaya yung ibang aspeto pa ng employer-employee relationship dito sa Singapore na baka sumunod na mga ngailangan din ng mas matibay na batas? Lalo na pag iniisip natin yung mga trends ngayon, yung paglago ng gig economy, 'di ba, na maraming hindi traditional employees, tsaka yung dumaraming PMEs, professionals, managers, executives, na baka iba yung kailangan nilang proteksyon kumpara sa rank and file. Paano pa kaya aangkop yung tripartism sa mga bagong hamon na to? Isang bagay na pwede mong pag-isipan hanggang sa muli nating pagkikita. Magandang araw sa iyo at welcome dito sa ating panghuling pagsilip. Ngayon, ang gagawin natin, hihimayin natin yung mahalagang aral mula dun sa kaso ng Agoda, tapos titingnan din natin kung ano yung mga posibleng susunod na hakbang, kumbaga, para sa employment framework dito sa Singapore. Gagamitin natin yung mga reports, pati yung mga detalye ng kasunduan na lumabas, at syempre yung mga diskusyong online na ating nakalap. Para subukan nating maintindihan paano ba talaga nakaapekto yung ganitong issue sa mas malawak na sistema. Ang mission natin ngayon, intindihin yung mga aral, di ba? At paano ito pwedeng humubog sa hinaharap. Okay, sige, umpisahan na natin tong paghimay. So, ang ugat ng lahat ng ito nung nagtanggal ang Agoda ng, ano nga ba yun, mga 5 empleyado dito sa Singapore. Pero hindi lang yung pagtanggal Yung naging issue talaga, yung isang particular na linya dun sa severance agreement nila. Ano nga ba yun ulit? Tama ka, yun nga yung lumabas sa mga balita, lalo na sa CNA na nagsabing nakuha raw sila ng kopya nung agreement. May isang provision doon na talagang nagpainit ng ulo ng marami. Nakasaad daw kasi doon na hindi dapat lumapit o mag-report yung mga natanggal na empleyado sa ilang ahensya ng gobyerno. Yun nga. Oo. Partikular na binanggit yung TADM, yung Tripartite Alliance for Dispute Management, pati yung TAFEP. At kasama rin yung pagbabawal na dumulog sa Ministry of Manpower, yung MOM, o kaya sa mga union. Tapos ang pinakamatindi, parang sinabi na kapag ginawa nila to, baka hindi na nila makuha yung severance pay nila. Yun yung naging malaking issue. Grabe yun. Parang sinasabihan sila, okay, tanggapin mo to pero quiet ka lang. Dito na nga sumabog yung kontrobersya, di ba? Naging usap-usapan talaga. Ano ba yung mga naging reaksyon? Mabilis. Mabilis yung naging tugon ng mga pangunahing stakeholders. Agad nagpahayag ng pagtutol yung MOM, tapos yung NTUC, at yung union na kaanib nila yung CSU. Yung CSU. Oo. Naglabas pa nga sila ng joint statement Sina NTUC Chief Ngang Chimeng at SISU Executive Secretary Desmond Tan. Mariin nilang sinabi na hindi makatarungan, hindi katanggap-tanggap yung mga ganong probisyon na pumipigil sa mga manggagawa na gamitin yung karapatan nilang humingi ng tulong. Tama, karapatan nila yon. Oo, o maghain ng reklamo sa tamang ahensya. Labag daw yun sa diwa ng patas na pagtrato. So hindi lang pala sa loob ng mga opisina naging issue to. Talagang kumalat sa publiko. Nakita ko nga sa social media, grabe, lalo na sa Reddit, parang naging viral yung usapan. May mga direktang nagsabi na, iwasan ko na Agoda. May mga comments pa nga na, I will stop using Agoda. Agoda will be losing my business. Vote with your wallet. Ramdam mo talaga yung dismayado sila. Oo. Maraming tumawag dito na hindi ethical. Parang paninindak, intimidation tactic daw. Kasi nga naman, gagamitin yung severance pay para patahimikin sila. Parang hindi tama At ang kapansin-pansin dito, may isang media intelligence firm, yung TrueScope. Sinuri nila yung mga online conversations tungkol dito.
kinonfirma talaga ng pag-aaral nila na naging sobrang negatibo yung sentimiento ng publiko laban sa Agoda. Kahit pa naglabas ng pahayag yung Agoda para ipaliwanag yung side nila na standard daw yung ibang parts nun, parang hindi na masyadong nakaapekto. Hindi na bago yung negatibong tingin sa kanila. Mahirap na pag nasira na yung tiwala. Oo, matindi yung tama sa reputasyon ng kumpanya. Kaya humantong sa punto na kinailangan na nilang humingi ng paumanhin sa publiko. Tinawag nilang inappropriate o hindi angkop yung specific na provision na yun, lalo na pagkatapos nilang makipag-usap sa MOM, TAFEP, NTUC at SAICU. Inamin na rin nila na mali na hadlangan yung mga empleyado na lumapit sa mga otoridad. Oo nga, may apology. Pero alam mo, may mga kumu-question pa rin eh. Minabasa akong comment, parang ang dating daw sa iba, sorry kasi nahuli. Hindi sorry kasi mali talaga. Gets mo? Tapos dito rin lumabas yung mga tanong tungkol sa tunay na ngipin ba ng ating mga tripartite bodies? Oo, yung effectiveness nila. Oo. May isang nakakatawang analogy doon na nabasa ko. Parang ang lakas daw ng roar sa media sa mga statements, pero pagdating sa actual parang meow, purr lang daw. Siyempre, mga perception lang to ng publiko. Pero pinapakita nito yung pagtingin nila sa kung gaano ba ka-efektibo yung sistema natin sa mga ganitong sitwasyon. Importante kasing maintindihan natin yung sistema na parang sinubukan nilang i-bypass o hadlangan gamit yung provision na yun. Dito kasi sa Singapore, may sunod-sunod tayong proseso para sa mga reklamo sa trabaho, lalo na kung tungkol sa sahod or wrongful dismissal. Okay. Hindi ka pwedeng dumiretso agad sa korte. Kailangan ang unang hakbang dumaan sa mediation sa TADM. Mediation muna. Oo. Ang goal niyan, subukang pag-ayusin yung mag-abilang panig ng mapayapa. Kung hindi magkasundo dun sa mediation, dun pa lang mag-i-issue yung TADM ng Claim Referral Certificate o CRC. CRC. Okay. Idinisenyo to para mas mabilis at mas mura yung proseso kumpara sa mga regular na korte. Okay, so malinaw yung proseso. Kung ganun pala yung sistema, ano ngayon yung legalidad nung provision mismo ng Agoda? Yung nagsasabing, oy, bawal kang pumunta sa TADEM o ECT. Pwede ba talaga yon? Dito malinaw Malinaw yung sinabi ng mga legal expert na nakausap ng CNA. Sabi nila, yung mga provisyong direktang pumipigil sa empleyado na dumulog sa TADEM o ECT ay tinuturing na void, walang bisa. Yan ang term nila, void, sa ilalim mismo ng Employment Claims Act. Void talaga. Oo, kahit pa sabihin nating pumirma yung empleyado sa kasunduan na may ganong provision, hindi yun kikilalanin ng batas. Hindi maipapatupad ng korte. Kasi yung karapatan na dumaan sa prosesong yan, hindi pwedeng basta na lang isuko o tanggalin ng isang kontrata. Okay. So, malinaw yun para sa TADM at ECT. Walang kwenta yung pagbabawal. Ngayon, medyo tricky part siguro. Paano naman yung part na bawal lumapit o mag-report sa MOM mismo? May batas din ba na nagsasabing bawal yun? Dito, medyo mas nuanced, kumbaga. Mas may detalye. Kasi walang isang specific na batas na nagsasabing illegal ang lahat ng clause na bawal kontakin ng MOM para sa lahat ng sitwasyon. Walang ganong ka-specific. Wala. Pero kailangan tingnan sa mas malawak na konteksto. Unang-una, malinaw na salungat to sa mga prinsipyo ng fair employment practices na matagal nang sinusulong dito. Tapos, binabangga nito yung mismong diwa ng tripartism, yung pundasyon ng maayos na ugnayan ng gobyerno, MOM, employers, SNEF, at union, NTUC. Yan ang nagpapanatili ng industrial peace natin, di ba? Oo, yung partnership na yun. Tama. Sabi ng mga eksperto, karaniwan daw sa mga standard na separation agreement o kahit sa confidentiality clauses, dapat may mga tinatawag na carve-outs. Carve-outs, ano yun? Mga exceptions. Ito yung mga parte ng kontrata na nagsasabing,
okay, confidential tong usapan natin, pero hindi ka nito pinipigilan mag-report sa regulators o otoridad kung may legal na obligasyon ka o karapatan kang gawin yun. Dapat may ganung safety net. Oo. Kaya naman, tinuturing na atypical or hindi pangkaraniwan yung ginawa ng Agoda. Bagamat, may nagsasabi rin na hindi naman ito yung unang beses na may kumpanyang sumubok ng ganyan. Nangyayari pa rin daw. At isa pang interesanting punto dito ay yung mandatory retrenchment notification. Nasa ilalim niya ng Employment Act. Mahalaga to. Inoobliga nito yung mga kumpanya may 10 o higit pang empleyado na ipagbigay alam sa ma'am ang anumang retrenchment exercise na gagawin nila. Kailangan i-report. Oo, kailangan. Sa loob ng 5 araw ng trabaho, working days, pagkatapos maabisuhan yung mga apektadong empleyado. May parusa yan, may multa kapag hindi sunod-sunod. So may speculation na baka iniwasan din nila ito. May mga ganong usapan nga sa social media, based sa mga diskusyon doon na baka isa rin daw to sa dahilan kung bakit may probisyon silang tumipigil sa pag-report sa mom. Posible raw na may kilalaman ito sa pag-iwas sa scrutiny o baka may epekto sa mga insentibo na nakatali sa job creation or retention. Siyempre, speculation lang yan. Pero nagpapakita ng posibleng motibo. oo, yun yung nakikita ng publiko. Okay. Nabanggit mo rin kanina yung mga guidelines, di ba? Yung Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices, TGFEP, at yung Advisory on Responsible Retrenchment. Ano ba sinasabi ng mga to? May silbi ba talaga ang guidelines? Malaki pa rin ang papel ng mga guidelines na yan sa paghubog ng inaasahang gawi ng mga kumpanya. Pareho kasing binibigyang diin ng TJFE at ng advisory yung kahalagahan ng patas na pagdrato. Hinihikayat nila yung paggamit ng objective at non-discriminatory criteria sa pagpili ng empleyado, lalo na kapag kailangan magbawas. Kasama na doon yung performance, skills, mga objective na basehan. Hindi pwedeng basta-basta lang. Oo. Tapos, binibigyang diin din yung kahalagahan ng pagbibigay konsiderasyon sa Singaporean core sa workforce. At syempre, kasama sa responsableng retrenchment yung pagiging transparent at pagbibigay ng tamang suporta. So malinaw na yung provisyong ginamit ng Agoda na pumitigil sa paghingi ng tulong ay direktang sumasalungat sa mga prinsipyong ito na sinusulong ng tripartite partners. Okay. So, ang dami nating napag-usapan kung iisipin mo, what does this all mean? Ano ang mga malalaking aral na pwede mong makuha rito? Matapos nating balikan lahat, ano ang lasting impact nito sa tingin mo? Dito napapasok yung mas malalim na implikasyon eh. Kasi itong kaso ng Agoda, parang malinaw na inilampad niya yung isang critical na issue, yung posibleng agwat. Yung gap sa pagitan ng mga best practices na nasa guidelines lang at yung aktwal na ginagawa ng ilang kumpanya sa realidad. Yung recommendation versus yung execution. Oo. Yung theory versus practice. Ganun nga. Dahil dito, lalang lumakas yung mga matagal ng panawagan para sa mas mahigpit at talagang enforceable na mga pamantayan. Hindi na lang basta gabay na pwedeng sundin o hindi. Kailangan may ngipin na talaga. Oo, mga regulasyon na may pananagutan. Parang sinasabi mo na itong mga kontrobersyang ganito, tulad ng sa Agoda, parang nagiging panggatong sila para mas seryosohin na yung paggawa ng batas na mas matibay, para hindi na umasa lang sa goodwill ng kumpanya. Mukhang ganun nga yung direksyon at baka nga mapabilis pa ito ng mga ganitong insidente. Itong kontrobersya sa mga restrictive clauses tulad nung sa Agoda, pwedeng magtulak to sa mga policymakers na gumawa ng mas malinaw na rules. Mas specific. Oo. Pwede ring mauwi sa mas tahasang pagbabawal na talaga sa mga provisions sa kontrata na humahad lang sa karapatan ng empleyado na gamitin yung mga dispute resolution mechanisms, lalo na TADM at ECT. Basically, pinoprotektahan yung access to justice ng mga manggagawa. At importante ring tingnan dito, nasubok din talaga yung katatagan at kakayahan ng tripartite model natin. Yung partnership ng MOM, SNEF at NTUC. Yung model ng Singapore. Oo.
Kasi kahit may mga batikos, di ba, yung roar versus meow analogy, nakita rin natin dito kung paano sila kumilos. Yung mabilis na pakikipag-ugnayan ng NTUC at CSEO sa Agoda para ayusin yung sitwasyon para tulungan yung mga natanggal. May aksyon pa rin. Meron. At pinapakita nito yung patuloy na evolusyon ng sistema. Mula sa pagiging heavily advisory noon, unti-unti tayong gumagalaw patungo sa pagkakaroon ng mas matibay legal na standards. Pero sinisika pa rin panatilihin yung tripartite foundation. At dito na nga papasok yung sinasabi mong pag-usad patungo sa mas matibay na balangkas. Sakto, may paparating na malaking pagbabago sa batas, di ba? Yung Workplace Fairness Act. Eto na ba yun? Oo. At napaka-timely nga ng pagpasok nitong Workplace Fairness Act or WFA. Inaasahan tong may papasa sa Parliament, second half ng 2024. At masasabi mong landmark legislation to. Kasi ito yung unang pagkakataon na magkakaroon tayo dito sa Singapore ng isang comprehensive na batas na direktang tutugon at magpaparusa sa diskriminasyon sa workplace. First time na may dedicated law para dito? Oo, ang main goal is sa batas yung proteksyon laban sa diskriminasyon base sa isang listahan ng mga protected characteristics. Ano-ano ba tong mga protected characteristics na to? Mukhang importante ito para malaman ng lahat, employers at employees. Medyo mahaba yung listahan pero mahalaga nga. Kasama dito yung edad, nasyonalidad, kasarian, kasama na yung gender identity, marital status o estado sa buhay, pagbubuntis, tapos yung pagkakaloon ng responsibilidad sa pag-aalaga o caregiving responsibilities, lahi, relihiyon, wika, kapansanan, kasama na yung physical, intellectual, sensory, developmental, at pati mental health conditions. Wow, ang comprehensive nga. Sakop niya halos lahat ng pwedeng pagmula ng diskriminasyon. Oo. At saklaw nito yung buong employment cycle, mula hiring hanggang dismissal. Okay. Ngayon paano ito makakatulong para maiwasan yung mga isyung tulad nung sa Agoda o yung iba pang unfair practices? Maraming paraan. Una at pinakadirect, gagawin itong illegal yung paggawa ng desisyon sa trabaho, hiring, promotion, training, lalo na yung dismissal o retrenchment na based lang sa mga protected characteristics na yan, unless may justifiable exceptions na nasa batas din. So bawal na talaga by law. Bawal na. Pangalawa, inuobliga na nito ang lahat ng employers maliban sa maliliit na kumpanya sa simula na magkaroon ng formal at nakasulat na grievance handling procedures. Grievance handling. Oo, kailangan may malinaw na proseso sa loob ng kumpanya kung saan pwedeng idulog ng empleyado yung reklamo niya about discrimination or harassment. May minimum requirements yan. Para may mapuntahan sa loob muna. Tama. Pangatlo, at napakahalaga nito para sa mga empleyadong baka natatakot magsalita, tahasang ipinagbabawal ng WFA ang retaliation. Retaliation. Yung pagganti. Oo, pagganti. Hindi pwedeng gumante ang employer. Halimbawa, tanggalin ka, bawasan sweldo mo, iharas ka dahil lang nag-report ka ng diskriminasyon o tumistigo ka sa isang investigasyon. Malaking proteksyon yan. At para masiguradong may ngipin talaga ang batas, magkakaroon ng mas malawak at mas matitibay na enforcement powers ang MOM at ang TADMEC sa ilalim ng WFA. Anong powers yun? Hindi na lang yung dating administrative actions like pagbawas ng work pass privileges. Pwede nang mag-utos ang TADMEC ng compensation para sa empleyado, reinstatement o pagbabalik sa trabaho o pag-require sa employer na mag-apology. Ang MOM naman pwedeng mag-issue ng corrective orders at magpataw ng administrative penalties o multa. At para sa mas malulubang kaso, pwede nang dalhin ng MOM ang kaso sa korte para humingi ng mas mataas na civil penalties. Talagang mas mabigat na ngayon. Oo, pero importante ring tandaan, sa unang 5 taon, hindi mo nasakop ng WFA yung maliliit na kumpanya, yung less than 25 employees, para bigyan sila ng time mag-adjust at ang focus muna ay sa direct discrimination. Yung Tripartite Guidelines GTFEP, mananatili pa rin yon para mag-guide sa iba pang aspeto ng fairness na hindi pa sakop ng WFA. Okay,
Ang dami nating napag-usapan. Para malinaw lang sa iyo na nakikinig, subukan nating ibuod yung mga pinakaimportanteng aral. Itong kontrobersya sa Agoda, parang binigyang diin niya yung dalawang critical na bagay. Una, yung kahalagahan ng transparency at patas na proseso, lalo na sa retrenchment. At ikalawa, yung karapatan ng mga empleyado na humingi ng tulong at gamitin yung mga tamang channel o ahensya nang walang takot o hadlang mula sa employer. Eksakto. At pinakita rin nito yung mga posibleng bitak o kahinaan sa sistema kapag masyado lang umaasa sa guidelines na walang legal force. Itong kasong ito, kasama ng iba pa, maaaring isa sa mga factors na nagtutulak sa mas mabilis na pag-usad ng Singapore mula sa pagiging advisory-heavy patungo sa mas may bisa at legal na pamantayan. Isang evolusyon na nakikita na natin. Tama? At sinubok din ito, gaya ng sabi natin, yung katatagan at adaptability ng tripartite model, na kahit may kritisismo, nananatiling central pa rin at nagpapakita ng kakayahang mag-evolve. At syempre, hindi natin makakalimutan yung paparating na Workplace Fairness Act. Mukhang ito na yung pinakamalaking hakbang pasulong. Malinaw yung layunin, palakasin pa yung legal na proteksyong para sa mga manggagawa dito laban sa diskriminasyon. Ito na marahil yung sagot sa panawagang magkaroon ng batas na may tunay na pangi. Dito na siguro nagtatapos yung ating paghimay sa mga aral mula sa kaso ng Agoda at yung mga posibleng direksyon para sa hinaharap ng employment framework dito sa Singapore. Nakita natin kung paano yung isang specific na insidente sa isang kumpanya ay pwedeng magkaroon ng malawak at pangmatagalang epekto sa mga pulisya at batas sa buong bansa. Pero bago tayo mantapos, iiwan kita ng isang tanong para sa iyong pagninilay. Ngayong paparating na itong WFA na magbibigay ng mas matibay na legal na pundasyon, gaano pa rin kalaki yung papel na gagampanan ng kultura mismo ng isang kumpanya, yung company culture, at ng klase ng pamumuno o leadership nito sa tunay at epektibong pagpapatupad ng patas na pagtrato? Magandang tanong yan. Yung culture at leadership? Oo, lalo na sa mga sitwasyon kung saan kailangan timbangin yung mga global business pressures laban sa mga lokal na regulasyon at ekspektasyon ng mga empleyado dito. Paano nga ba mas maisasapuso at maisasabuhay ng mga kumpanya yung prinsipyo ng stewardship, yung responsableng pangangalaga sa kanilang mga tao, hindi lang bilang checklist ng pulisya, kundi bilang bahagi ng pang-araw-araw nilang operasyon at desisyon? Napakagandang tanong yan, Tara, pag-isipan mo pa. Paano nga ba yung tunay na pagbabago manggaganing hindi lang sa batas, kundi pati sa puso ng bawat organisasyon? Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa masusing pagtalakay na ito. Hanggang sa muli!